Ang topic, kaliwete at kabet. Kabet yung natagpuan, kaliwete yung nakatagpo. The kabet is the significant other. Kasi I think this is a different type of situation. Kasi parang ito yung tipo na sinasabi na hindi ito babaeng tinikman, kundi ito babaeng tiniran. Okay, may legal na asawa. At ikaw yung naghanap. Umalis ka, lumabas ka ng zone mo, naghanap ka. Because sabi mo, you're not contented anymore. You're not happy anymore. Look, Kabet is a person who nakisawsaw sa ibang relasyon. Minsan, pwede mo rin sabihin na ang kabit ay super proxy. The kaliwete for me is the one who's doing the deed of finding someone else na magpuno dun sa hinahanap niya sa asawa niya. Siya yung gumagawa ng reason kung bakit siya hindi kontento sa buhay niya. Leading him or her to find some other person to fulfill kung ano yung hinahanap niya. kaliwete naman dalawang klase Papa L. Yung isang kaliwete, yung tipo na curious lang, tapos pumasok na yung boredom. Yung isang klase naman, it's deeper. Ang reason naman nila, it's because they're not happy anymore. Ang delikado pala dito, Papa L, ito, na kapag ang na-encounter naman ni lalaki is also a good woman. Ngayon sabi ng iba, pataas ang kilay. Paano naging good? Kumabit nga. Kung ikaw ang legal wife at hahamunin ka, papaano ka makikipag-usap sa kabet ng asawa mo? Knowing na ang babae na to ay hindi naman babae sa kanto. Decente din. Na ang pagkakamali siguro daw is minhalang din yung asawa mo. So, paano mahaharapin? Disclaimer lang, ito po, hindi kami professional. Walang professional dito, walang tama at maling sagot. Napag-uusapan lang namin at bahala na kayo kung alin yung gusto nyong pagkapulutan ng aral. It depends on you guys. For me lang, I don't know, hindi ko po generalize and everything. Kasi may mga ibang babae na okay naman yung ginagawa ng partner nila. Okay naman yung trato sa nila. Okay naman din yung pagmamahal na binibigay sa nila. Pero may mga tendency na parang ngaw-ngaw pa rin ng ngaw-ngaw, yung putak pa rin ng putak. Sabihin ng lalaki, teka lang, wala na ba ako ginawang tama? I think I should better find another ilaw ng tahanan, yung tipong, yung ilaw ng tahanan na hindi kaya magpundi, hindi Is that like a green light for us na nagbago na yung kinakasama ko kaya maghahanap ako ng iba? may ganun na sa sobrang focus nila sa anak, sa bahay, sa pag-aasikaso, etc. Dumarating sa punto na napapabayaan nila yung sarili na dapat if you truly love yourself as well, na ayaw mo din mawala yung asawa mo, kailangan i-maintain mo din yung sarili mo. Okay, I got your point, Papa Try. Pero what if itong babaeng to is walang trabaho. Pero yung lahat ng proceeds ng ng sahod mo is binibigay mo sa asawa mo. Pero lahat ng proceeds naman is bills, lahat. And there's nothing left for her to take care of herself. Imbis na maghanap ka ng iba na mas maganda, ba't hindi mo pagandahin yung asawa mo? Kung lagi siyang pagod, ba't hindi mo tulungan sa gawaing bahay para hindi siya nalosyang? And kung, imbis na maghanap ka ng kabit, ba't hindi na lang yung asawa mo rin yung gawin mong mistress mo? Diba? Siya yung pagandahin mo, siya yung gastusan mo. So, minsan, hindi natin nakikita na we are the reason or we are the sole reason why we are driving our partners away. Yung tipong, ako mangangaliwa ako for the reasons na hindi ko nakita na ako pa rin pala yung pagkukulang na pinagbago ng asawa ko. Kasi sabi nga kanina, of course, kapag nanay, iba na yung priority. At ito yung nakakalimutan naman ng mga babae. Hindi dahil naging nanay ka lang, hindi ka na-asawa. Okay? Kaya ko lang ito nasasabi. For me, kasi ako siguro, it's an experience, no? Na masasabi ko kasi na in-apply ko to sa marriage ko, 23 years, so naitawid ko siya. Relationship talaga should be teamwork. Okay, I'm gonna do my part. I'm gonna take care of myself. But you have to do your part too. At hindi pwedeng yung babae lang. Alam nga naman, sabihin mo sa wife mo na, uy, magpa-sexy ka ha. Kasi taba mo na. Tapos siya naman, nalaki ng tiyan niya. Mabilisan lang, bakit may kumakabit? Yung mga babae kasi na parang hindi lang mga lalaki, na sa kanilang pananaw at opinion, parang plus points kapag nagustuhan ka pa rin ng lalaking may asawa na or attracted sa'yo mga babaeng may asawa na. Ngayon, may mga babae naman, sabi nga,
mga encounter na unexpected. Kasi parehas ng frequency, parehas ng interest. It just so happen, nagsimula, okay, small conversation, parehas kayo ng gusto. And then, yun na, nangyayari, nadidevelop. So, una, parang friend-friend lang hanggang sa yung, sabi nga, una, dumikit, tapos kumapit, tapos kumabit. Kasi ayaw nang bumitaw. Iwan na nakikita ko sa pagkabit ay pera. Kasi may mga babae na, alam mo yun, they're working pero they're not getting enough. Then they saw this financially stable guy na marupok. Alam mo yun? Total, type mo rin lang naman ako. Sustentuhan mo na ako. Ganyan. Para lang nagtrabaho ko sa'yo. Alam mo yun? Pagtatrabahuhan ko sa way na gusto mo, just for me to get financial support. Tama o mali bang kumabit at mangaliwa? Yes or no? No explanation. I'm torn Parang hirap- between the two. Di ba? Pero hindi. Tapos no explanation. Oo. Pero eto na lang. Dito ko na lang dadalhin ha. According to the law of heaven and earth, mali. Hindi pa din, pero pag-usapan natin ng mas malalim. walang tawang okay. sinagot, ano? But yeah, yun ang Papatry. sinagot ko. Kasi nga, it's very hard to say. It's very hard to say, eh. Totoo naman. I Ako agree. siguro sagot ko complicated. Complicated. Why? No, dalawa lang Why? pagpipilian. Dalawa lang pagpipilian. Tama o mali lang. O mali. Kasi Papa Elmer, meron ako isang tanong din sa'yo. Pag kumabit ba, masamang tao na? Masasabi ko na hindi. Kasi hindi siya magiging kabit kung hindi siya i-entertain ng lalaking kaliwete. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo ng mga nanonood. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao nagbabago? Yes. Yes. Papatry Yeah. ko naman naniniwala ka rin. So, how are you gonna deal with it? So, dahil nagbago na yung tao, papalitan mo na. Hahanap ka na ng iba. Nasabi na sa komento kanina, it's all about communication. Kasi para sa akin, yung respeto, hindi lang natatapos sa respeto. Kailangan kung marunong kang rumispeto, marunong kang makipag-communicate, lalong-lalo na sa kapareha mo at sa iba pang relasyon. Subukan nyo. Hindi nyo sasabihin na nire-respeto kung taon to kaya tumahimik ako. Di ba? It's always the after of the respect. What's next? Which is communication. Hindi ako santo, ba't sasabihin ko na mali ang pangangabit at kaliwete? Simulat sa poll, parehas kayong may pagkakamali. Ang naisin mong kumabit, ang naisin mong mangaliwa ay pagkakamali. Pero sa huli, sasabihin ko sa inyo na walang perpektong tao. Maraming salamat po. So lesson learned. Kayong mag-asawa, try to spice things up between yourselves. Pero kung talagang hindi niya na kaya or parang ikaw sa sarili mo na hindi mo na trip yung kapareha mo, might as well leave the relationship than hurt your partner with cheating or pangangaliwa. Mas masarap magmahal ng malaya at nasa tamang rason ang pagmamahal. Yun lang. Ako kasi, advocate nga ako ng self-love. So, value yourself. Value your partner as how you value yourself too. Communication, sobrang importante. It's the key. Pero like ko sinasabi ha, diba kapag yung problema, natakal nyo na, ang pag-uusapan nyo na next is solution. And yung solution na to, kailangan to ina-apply. Kasi walang say-say to kung pinag-usapan nyo lang. Ang una, para maiwasan natin to, nadagdagan yung solusyon equals komunikasyon ko. Solusyon, respeto, komunikasyon at sa huli, yung aplikasyon. Kailangan yung gawin kung ano man yung mapag-uusapan nyo. At ulitin ko, hindi tayo nagpapakasanto dito. Ang kabit at pangangaliwa ay mali. Pero kung sa tingin nyo, yung storya nyo para kumabit at para mangaliwa kayo ay tama para sa inyo, go ahead. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Pag nagtagal ba kayo na magiging karelasyon mo, hindi ba pwedeng mangyari din ito sa'yo?
Salamat po. Maraming salamat po sa inyo.